Mga pare ko, continuous maintenance po tayo dito sa ating motor dahil 6,000 kilometers na po yung tinakbo nito. Kailangan na raw po natin, base po rito sa ating manual, ay mag-check ng damage and wear ng ating B-belt. So, chichikin po natin tong ating B-belt. At the same time, ang ginagawa ko ay chinecheck ko na rin po yung ating CVT. Pero pag nakita po natin na kailangan na rin po natin itong linisin, ayan po, on the spot ay linisin po natin itong ating CVT. Kaya dapat po, lagi po tayo nakahanda ng panlinis dito. So, ang ginagamit lang po natin is sabon na tubig, degreaser. Pero ngayon po, magtatry po tayong gumamit ng CVT cleaner. At ito nga po yung nabili natin CVT cleaner sa halagang 80 pesos. Pero marami pa pong CVT cleaner ang pwede nyong pagpilian. Pero teka, SOP po natin ay kailangan muna po natin siya matest kung safe po ba siya sa dalawang vital parts ng ating CVT. At ang una po dyan ay yung metal, yung kanyang shafting. Then pangalawa po ay yung rubber, yung kanyang oil seal at o-ring. Para sigurado po tayo na wala po tayong pagsisisi sa huli. Sa metal, walang problema, napakadali lang po niyan sa pagkakalawang. Basta alam nyo lang po kung paano na po form yung kalawang, wala po tayong problema dyan. Unang-una po dyan syempre yung moisture. Ang gagawin lang po natin ay kailangan po natin siyang tuyuin lang mabuti. Then pangalawa is yung oxygen. Ayun, kailangan lang po natin siyang lagyan ng konting light oil para mawalan po siya ng contact sa oxygen para hindi po siya magkaroon ng oxidation at hindi siya kalawangin. So yung isa na lang po ang ating itetest kung safe po ba siya sa ating mga rubber. Dahil baka po kasi ito ay nakakasira ng goma, nakakaluto. At least alam po natin at aware po tayo na once na ginamit po natin to ay kailangan po natin tanggalin o kaya naman po ay iwasan natin tamaan itong mga o-ring o kahit na anong pang parts ng ating CVT na goma. Kaya nandito po tayo para malaman po natin to. Pagtitis po natin dito ay napakasimple lamang at meron po tayong dalawang lalagyan at ang unang lalagyan po natin ay para sa gasolina. At meron na po siyang gasolina at ang alam na po natin ang gasolina ay nagpapaluto or nagpapaluwang ng goma. Kahit na po nung bata tayo, alam po natin yan dahil binababad po natin yung goma sa gasolina at tuman-tuma po tayo pag ito po ay lumalambot. Then pangalawa po syempre sa ating CVT cleaner. At ito po, meron po tayo dito na o-ring. Ayan. Ito po yung ating gagamiting pan-test at ang gagawin lang po natin dito syempre ay ibababad natin at unahin lang po natin itong ating CVT cleaner. Ganyan lang po natin mga pare ko. Yun, isprayan ko po siya hanggang malubog po na mabuti itong goma. Ayan. Kahit po maubos itong ating CVT cleaner, mapatunayan lang po natin na safe siya, eh wala pong problema. Ayan. Then pangalawa po is itong ating sanggoma ay ilulubog po natin sa gasolina. Mga pare ko, babad na po sa CVT cleaner tong ating goma dahil ginamitan ko na po siya ng hoso para po solid na liquid itong lumabas sa kanya at itiniwarik natin para makababad siya at saka po natin siyang iiwanan na nakatiwarik para tiguradong lubog na lubog tong ating goma. So waitin lang po tayo kung ano po mangyayari sa dalawa na to. Makalipas po yung 5 minuto, hindi ko na po pinatagal dahil unang 3 minuto pa lamang po ay nakita ko na po yung epekto. So ito po, ganito po yung ating nilagay dito. Ayan, magkakapatid po yan at ito po yung kanyang sukat. Ayun, tumalo pa po yung dalawa at ayaw sumama sa grupo. Ayan po yung sukat niya, magkakasukat po yan at kuha po tayo ng isa muna. At ito, kunin po natin itong ating inilagay sa gasolina at tingnan natin kung ano po yung nangyari. Yun, naging tagul. Lumaki po siya at namaga. Kitang-kita nyo naman po yung pagkakaiba ng size nilang dalawa at pwede na po itong pumasok sa loob itong ating kapatid niya. So ito po yung original size niya, yung nasa loob. At yung nangyari po sa ating o-ring namaga po. Ayan. Yan po yung nangyari sa kanya, namaga po siya. Then so naman po natin tignan ay yung nakababad po natin sa ating CVT cleaner at tingin nyo ba na mga pare ko, obvious na at naging dagol din po siya, namaga din. Ayan. Ito yung mga kapatid niya. Ayan po, same size lang po sila at presto, ayun,
pumasok sa loob. At medyo worse po to dahil kung makikita nyo, nagkaroon po siya ng mga itim-itim. Ayan. Ay nako, lagot ng kamot. Ay nako, Diyos ko po, patay. Matindi po pala ang CVT cleaner na magpalambot ng goma at pumutol. Kukopera po natin sa gasolina. Bakit nakasira ng goma ang CVT cleaner? Dahil kaparehas lang din po siya ng gasolina na highly flammable. Kaya mga pare ko, alam na po natin yung epekto ng CVT cleaner sa mga rubber o-ring, sa mga goma niya. Dahil nagduda na po ako nung nabasa ko po kasi ito. Harmless po siya sa metal, pero wala po siyang sinabi dito kung harmless din po siya sa rubber. Gasket lang po yung sinabi nyo. Kaya ito, gumawa po ako ng test at sinama ko na rin po kayo para malaman nyo rin po kung ano po yung kaya niyang gawin sa mga rubber seal or rubber o-ring. So hanggang dito lang po yung ating video, at kung ano naman po ang tatanungin nyo, pwede naman po gumamit ito. Basta long na po na tatanggalin po natin lahat ng goma sa ating CVT at sa ating karburador, kasi pwede rin po itong gamitin sa karburador. Ayan, nakalagay po. So hanggang dito lang po mga pare ko. Gagamitin ko po to, pero wala pong rubber o-ring. Tatanggalin ko po lahat yan dahil sumisira po siya ng rubber. Kaya mag-iingat po kayo sa paggamit ito dahil ito po ay highly flammable.